Narinig po ba mga kapatid? Okay po. At salamat po na marami sa ating Panginoon, una sa lahat, sapagkat niloob po niya na ako po ay makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mga salita. At dito po sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 10. 2 Timothy chapter 3 verse 10, sabi po dito, "But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience." Verse 11, "Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me." Sandali po tayo manalangin sa ating Panginoon, Amang Banal. Marami pong salamat o Diyos sa mga katotohanan niyo po na aming nabasa ngayong gabi. At nawa ay inyo po nawa itong ituro sa amin upang kami po ay maging matatag, maging masigla. Pagkalooban niyo po nawa kami lahat ng malawak na pag-unawa, encouragement sa inyo po mga salita. At nawa o Diyos ay patuloy nga po kayo ang siyang manguna sa bawat isa, Lord. Salamat po na marami sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ngayon po, ang ating paksa po ngayong gabi may kinalaman po sa tinatawag na the false and the true way of the Ephesians Church. The false and the true way of the Ephesians Church. At alam po natin na ang background po ito ay sinulat po ito ni Pablo para po kay Timoteo and of course para po sa church ng Epeso. At ito po ay napakahalaga na dapat po nating makita yung mga kapahayagan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating kapatid na Pablo. Paul was shared his counsels, exhortations, and experiences with Timothy and also the church. And as we know, Paul was a brave servant of God. No? Alam po natin na si Pablo po talaga ay matapang po siya na lingkod ng ating Panginoon. Kaya may mga bagay po dito, may mga aral po dito na dapat po natin makita, no, sa ating paglilingkod pong ito. So, meron pong tatlong bagay dito po sa Book of 2 Timothy chapter 3 na napakahalaga na dapat po nating malaman sa atin pong paglilingkod na ito, sapagkat alam po natin na ang panahon ngayon talaga hong magulo na po, no? At hindi na po maganda yung lagay ng iba't ibang bansa. Kaya dito po ay dapat po tayo sumikap pa, no, sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Now, there are three important things to learn in the book of 2 Timothy chapter 3. So, meron pong tatlong bagay. Number 1 ay the marks of the perilous times. No? Dito po natin makita ngayon sa 2 Timothy chapter 3. No, sabi po dito ni Pablo, "This know also that in the last days perilous times shall come." No? At napakahalaga, no, na malaman natin ano po ba ang mga panganib na mga bagay na sinasabi po ni Pablo, mga kapatid, no? Sa panahon niya nung siya po ay nangangaral pa, no, ng mga salita ng Diyos. At alam po natin na siya po ay nakulong doon sa Roma, na kahit po nakulong po siya ay tuloy pa rin ang kanyang mga sulat, ang kanyang mga paalaala sa mga kapatid, no?
sa Epeso, lalong-lalo na po sa ating kapatid na Timoteo. So alamin po natin ngayon, verse 2, ang sabi po dito, "For men shall be lovers of their own selves." No? At kita ho natin na talagang mga tao ay maibigin, no, sa kanilang sarili. Ang sabi po ni Pablo, no? Covetous, okay? Boasters, proud, no? Nandiyan yung talagang pagmamalaki, no, sa buhay, sa harapan ng ating Panginoon. Blasphemers, disobedient to parents, no? Mga hindi sumusunod sa magulang, no? Unthankful, no? Hindi mapagpasalamat sa ating Panginoon. Unholy. No, tuloy natin sa verse 3, mga kapatid. Without natural affection. Truth breakers, no? False accusers. Incontinent. First, no? At ano pa po? Tuloy po natin, despisers of those that are good. Verse 4, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Verse 5, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. So, si Pablo po ay nagbigay ng warning kay Timoteo at saka sa church ng Epeso. Ang mga bagay na ito ay dapat huwag gawin, at ang sabi po ni Pablo, malinaw po na lumayo sa mga ito, umalis, tumalikod sa mga bagay na ito. Kasi po ito ay mga maling ginagawa ng mga tao o mga mananampalataya during the time, sa panahon po ng ating kapatid na Pablo doon po sa church ng Epeso, no? Kung baga ang kanilang pag-ibig sa ating Panginoon ay nawala na, yung init ng kanilang, yung first love nila sa Lord, nawala na, mga kapatid, no? Katulad po sa sinabi po dito sa aklat po ng Revelation, chapter 2, verse 4, no? Sabi po dito, Revelation chapter 2, verse 4, "Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love." So, ang tinutukoy po dito sa Revelation, ito po yung 7 churches na may kinalaman dito o sa ginawa ng mga taga-Epeso sa harapan po, of course, ng ating Panginoon. Kaya ito po ay sinulat po ito ni Pablo upang tayo po ay maging aware, no, sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon, at hindi po lingid sa ating kaalaman. And I believe lahat po tayo na mga lingkod ng Diyos, no, lahat tayo ng mga elders, hindi lamang elders, maging ang mga kapatiran, ay kanila din po itong napansin na may mga kapatiran noon na tumatalikod sa paglilingkod sa ating Panginoon. So hindi po bago yan, no? Sapagkat ito po ay nangyari din sa panahon po nila ni Pablo, no? 1 Timothy chapter 4, verse 1, sabi po dito, "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times," no? Tandaan po natin, latter times po ang sinasabi. Kanina, binasa natin sa verse 1 ng chapter 3 ng 2 Timothy, perilous times. Ngayon, latter times, some shall depart from the faith. Ibig sabihin po, galing na po sila sa totoo, sa tamang pananampalataya sa Lord, subalit sila po ay nagsitalikod, nagsialis sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Ano pong kanilang ginawa? Giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Tingnan niyo po, mga kapatid, no? Sila po ay tumalikod sa pananampalataya sa ating Panginoon, at sila po ay nakikinig sa mga
espiritong mapanghikayat, no? Sa mga aral ng mga demonyo, no? Alam natin ang aral ng demonyo, mga panghikayat po 'yan sa mga mananampalataya na kung saan po ay nasa tama ka ng aral, subalit ang kanyang gagawin sa iyo ay hikayatin ka, no? Hikayatin ka sa mga maling aral po, mga kapatid, no? Sabi po dito sa verse 2, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, no? Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao. Kasi minsan yung pride, yung umiiral, yung pagmakataas sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Sabi po dito, sa mga tao, nagsipagsalita ng mga kasinungalingan. So, ibig sabihin po, talaga mag-ingat po tayo dito mga kapatid. Ito po yung false way ng mga mananampalataya during the time. Even sa panahon po natin ngayon, mga maling daan, mga maling pamumuhay, no? Ibig sabihin, pag sabing false way, ibig sabihin, maling pamumuhay, maling paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. At pakita ho natin bilang isang example po, mga kapatid, no? Sa buhay na lang ni James at saka ni Jambres, ano po ba ang kanilang ginawa, mga kapatid, kay Moises? Sabi po dito, sa aklat po ng 2 Timothy chapter 3 verse 8, no? Sabi po dito, now as James and Jambres withstood Moses, so though these also resist the truth. Tingnan niyo po, no? Men of corrupt minds, reprobate concerning the faith. So ito po sila, yung mga taong ito na dati po naglilingkod sa Panginoon, subalit, sabi po dito ni Pablo, ito pong si James at si Jambres po ay lumalaban, no? Sa kay Moises, mga kapatid. At hindi lamang po nilalabanan si Moises, maging po nagsisilaban sila sa katotohanan po ng ating Panginoon. So hindi bago po yan. Noon pa po yan hanggang sa ating panahon ngayon, mga kapatid, no? Kaya wag nating tularan ito, yung buhay po ni James at saka ni Jambres. Hindi lamang po yan, mga kapatid, maging po sa 2 Timothy chapter 4, no? Kung naalala niyo po si Demas, mga kapatid, no? Si Demas, ganun din, no? Ano po ba ang ginawa ni Demas kay Pablo? Basahin po natin, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, sabi dito, for Demas hath forsaken me, having loved this present world. No, malinaw, no? Pinabayaan ni Demas si Pablo, iniwanan niya, at inibig niya ang sanlibutan, mga ginagawa sa sanlibutan, mga bisyot kasalanan dito po sa sanlibutan. And is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. So dati po itong kasama po ni Pablo, ito po si Demas, subalit siya po ay natangay, no, ng mundo. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid, no? Akala kasi natin minsan ay okay po yung ginagawa natin, pero unti-unti na po pala tayo dinadala sa mga makamundong ginagawa hanggang sa tayo po ay nanghihina na, hanggang sa po tayo ay mawala na, tatalikod na sa buhay at totoong Diyos na atin pong pinaglilingkuran. So, sino pa po? Si Alexander. Basahin po natin ang buhay kung ano pong ginawa ni Alexander, mga kapatid. Sabi dito, Alexander, the coppersmith, no? Verse 14, did me much evil. So, talaga ito po si Alejandro, no? Hindi ho si Alexander Lopez, no? Hindi po. Kundi si Alexander the coppersmith. Na kung saan sabi po ni Pablo ay
Ginawan daw siya ng masama, ng lubhang masama, no? Hindi po sinabi ni Pablo kung anong kasamaan ang ginawa po nito ni Alexander sa kanya, mga kapatid, no? It's either napagawa ito si Pablo kasi coppersmith siya, manggagawa siya ng mga coppers, no? At baka may pinagawa ito at hindi ginawa, kinuha lang yung pera, maaari din gano'n, no? Kasi ginawan daw siya ng masama. O di kaya siya po ay inusig, pinersecute during the time nung si Pablo po ay nangangaral ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya dito po ay makita ho natin na talaga hong mapanganib na po talaga yung panahon po ngayon, maging noon at hanggang ngayon, sapagkat nakita ho natin na napakaraming mga kapatid, mga mananampalataya noon, na kung saan po ay nagsipag talikod sa paglilingkod po sa ating Panginoon. May mga dahilan po yan, no? May mga dahilan po yan. At tayo naman ay hindi bago sa ministry at nakikita ho natin na kapag ka ang isang kapatid nangihina, ng lulupaypay, meron na po yung something, mga kapatid. So alam na po natin po yan na may mga bagay na ginawa na hindi karapat-dapat o hindi kaaya-aya sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, huwag nating tularan yung mga ginagawa po ng mga taong ito at huwag nating tularan yung sinasabi po ni Pablo doon po sa 2 Timothy chapter 3 ng mga tao na kung saan po ay ganito na po ang kanilang mga ginagawa sa kanilang buhay sa harapan po ng ating Panginoon. Actually, ito po ang mga ginagawa nila. Dito po yan sa temporal na buhay po natin, mga kapatid. Dito po sa mundo na atin pong ginagalawan. Kaya nga sabi ni Pablo sa verse 1 ng chapter 2, 2 Timothy chapter 3 verse 1, "This know also that in the last days perilous times shall come." Pagsabing perilous po, in Greek word o Greek term, ibig sabihin, chapilos, meaning stress, first, no, mabangis, reduce strength, dangerous, and then difficult. Yun pong ibig sabihin ng perilous, mga kapatid. No? Kaya po, napaka-delikado kapag ito po ang gagawin natin sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. So ito po yung false way ng mga ginagawa ng mga mananampalataya noong unang panahon ng ating Yesu Kristo, maging po sa panahon po natin ngayon, mga kapatid. Ngayon po, number 2, that is number 1, the marks of the perilous times. And then number 2, false example and experiences. No? Kita ho natin ang mga naranasan o karanasan ng ating kapatid na Pablo, mga kapatid, no? Dito po natin nabasa ngayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 10. Sabi dito, "But thou hast fully known my doctrine, manner of life." Kaya nakita ho natin dito yung doktrina dala-dala po ni Pablo at saka yung kanyang praktikal na pamumuhay sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Nakikita daw ito ni Timoteo, no? Nalalaman daw ito ni Timoteo. Ano pa? Purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Tingnan niyo po. Malinaw po na ito po yung karanasan, yung mga experiences po ni Pablo during the time nung siya po ay nagpagamit sa Panginoon, nangangaral ng mga salita po ng Diyos. At ang sabi pa po dito, mga kapatid, tuloy natin sa verse 11, "Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured." No? Hindi ho endured na na-injury siya, no? Kundi kahit man matinding mga persecution sa kanya, nananatili pa rin siya. "But out of them, all the Lord delivered me." Yung kagandahan po, mga kapatid, no? Sa buhay po natin, bagamat po tayo ay may mga pag-uusig na naranasan,
sa ating paglilingkod na ito, actually, pag-uusig natin, wala pa po sa kalingkingan ng pag-uusig po ng ating kapatid na Pablo, no? Ang iba, konting problema lang, bumibigay na, no? Ang iba, tuyo lang ulam, ayaw na maglingkod sa Lord, mga kapatid. Ang iba, wala lang pera, ayaw na maglingkod sa ating Panginoon. Hindi ho ganon ang paglilingkod po sa Lord. Meron umula, tuloy dapat yung paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hindi lang po tayo naglilingkod dahil po sa blessing, mga kapatid, no? Dapat sa atin din, tanggap din po natin yung mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay, mga persecution, na dapat huwag tayong matinag, huwag tayong tumalikod sa ating Panginoon. Kasi pag tayo tumalikod, tayo rin po, kapatid, ang talo dito. So, but out of them, all the Lord delivered me. Tingnan niyo po, mga minamahal, hindi po siya pinabayaan po ng ating Panginoon. At sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Kahit anong matinding mga persecution sa Kanya, mga kapatid, mga minamahal, kahit anong Kanyang naranasan sa Kanyang pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, mga minamahal, malinaw po, naranasan po ito ni Pablo na kahit kailan, mga kapatid, di siya pinabayaan ng Panginoon at sa lahat daw na ito, iniligtas siya ng ating Panginoon. And I believe, no, tayong lahat nakakaranas ng ganito, subalit hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon sapagkat ang sabi po niya sa kanyang pangako sa Hebrew chapter 13 verse 5, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi tayo iiwanan ni pababayaan man po ng ating Panginoon. Kaya dito, dapat tayo ay magpatuloy lamang, no, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon at gayahin po natin kung gaano po katatag, kasipag, no, at nagpapatuloy ang ating kapatid na Pablo at Timoteo po sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Verse 12 ng 2 Timothy chapter 3, sabi po dito ni Pablo, yea, and all that will live godly in Christ shall suffer persecution. Tingnan niyo po, mga kapatid, no? Yang ang lahat daw na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo, okay? Pagka daw tayo ay ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo, ano po yung kasunod? Yung pag-uusig. Kaya dapat meron tayong pagbabata, yung tinatawag po ng na long suffering, no, sa ating paglilingkod na ito. So natural po 'yan kasi nasa katotohanan po tayo no? Nandoon po talaga ang mga persecution noon, mga kapatid. Asahan na po natin 'yan sa atin pong paglilingkod po sa ating Panginoon. Ituloy po natin sa verse 13, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So malinaw po, no, datapwat ang masamang tao, no, sinong tinutukoy? Ito pong si James at saka si Jambres, at ito po yung mga gumagawa nito sa loob ng church ng Efeso, nang sabi, datapwat ang masamang tao at ang mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama. Mas lalo higit silang maging masama, mga kapatid, no? Na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Sila po ang dumadaya, ngunit madadaya din po sila. Sabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo, mga minamahal. Kaya dito po ay makita ho natin na kung saan po ay napakahalaga na yung mga bagay na ito na mga maling pamumuhay ay wag po nating tularan po ito. Manapay tularan po natin dapat. Ito po yung ginawa po ng ating kapatid na Pablo, mga minamahal. Kaya ituloy ho natin, mga kapatid, sa talatang ito, yung
yung atin pong pag-aralan na kung saan po ay napaka-importante na tayo po ay maging katulad po ni Pablo na bilang isang mananampalataya. Verse 14, anong sabi po dito? Verse 14, ito na po. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Malinaw, no? Nang sabi po ni Pablo, dapat manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan o napag-aralan at pinagkakaronan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. So alam po natin, mga kapatid, na sa ating paglilingkod na ito ay meron po tayong natutunan na mga salita ng ating Panginoon. Kaya po, sabi po ng Panginoon, kung tayo daw ay magpapatuloy sa kanyang mga salita, tunay nga daw tayo ay kanyang mga alagad. No? John chapter 8, verse 31, anong sabi po ng ating Panginoon mismo? Nung siya po ay nangangaral ng mga salita po ng Diyos, then said Jesus to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. So malinaw po, no? Na kailangan tayong magpatuloy bilang disipulo ng ating Panginoon. Saan tayo magpapatuloy? Sa mga salita ng ating Panginoon, sa paglilingkod sa Lord. Patuloy tayo na magbasa, manalangin, dumalo sa gawain ng ating Panginoon, katulad po nito. Napakahalaga po mga kapatid. Ito po ay sa atin naman, yung pakinabang mga minamahal. No? Tayo po ay tiyak na palaguin ng ating Panginoon. So ano pa po mga minamahal? Ito pong salitang ito, ang Word of God, ay sinulat po ito para sa ating ikatututo. Basahin po natin, aklat po ng Romans chapter 15. Okay? Romans chapter 15 verse 4. Sabi po dito, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning. So, ang kausap po dito ni Pablo, yung church sa Roma, mga kapatid, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. So malinaw, no? Na ang kaya ito sinulat dahil para sa ating ikatututo, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi kung wala pong Word of God, wala yung gospel, wala yung scriptures, ay hindi tayo matututo, no? Maaaring magkanya-kanya tayo ng paniniwala, no? Walang pagkakaisa, mga kapatid, tungkol po sa doctrine and practices. Although meron pa pong maraming mga usapin na mga aral, subalit may mga takdang panahon po yan si Lord dyan na maiayos po, mga kapatid, no? Ang mahalaga ay kita ho natin na ang salita po ng Diyos ay isinulat pala ito para sa ating ikatututo. So naka-address po ito sa mga sa church, sa mga mananampalataya po, no, ng ating Panginoon. Continue in the grace of God, continue in the faith, mga kapatid. We just continue studying the scriptures from that we can learn about spiritual things. So mahalaga na magpatuloy po tayo, mga kapatid, no? Napaka-importante po 'yon na ating saliksikin, ating alamin ang mga aral po ng ating Panginoon, no? Katulad po ni Pablo na sa kanyang mga karanasan po, mga kapatid, no? Siya po ay patuloy na naging matatag at patuloy po siya sa ating Panginoon. Hindi na po niya iniwanan ang ating Panginoon, mga kapatid, no? At sa totoo lang po, yung mga ibang yung mga apostol during the time nung ipinako ang ating Paiso Kristo, no? At ang ating Paiso Kristo ay namatay. Sino po ba ang humingi ng katawan ng ating Paiso Kristo upang ilibing? Hindi naman po mga apostol, no? Ang humingi po si Joseph na taga Arimathea, no?
At siya po ang naglakas loob na hingin ang katawan po ng ating Yesu Kristo. So sila din tahimik, wala silang ginawa tungkol sa ating Panginoon. Nawa ito ay hindi mangyari sa atin at ipaglaban po natin dapat yung mga aral ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Huwag tayong tatahimik sa mga aral ng Diyos, atin ipangaral, ating ibahagi, sapagkat tayo po ay tinuruan ng ating Panginoon at dito po tayo natututo sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay, mga kapatid. Kaya dito po ay napaka-importante na tayo ay maligtas, no, sa mga bagay na kung saan po ay hindi natin alam. Dapat alam po natin, no? Lalong-lalo na po yung katwiran ng ating Panginoon, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Romans chapter 10, meron po ditong binabanggit ang ating kapatid na Pablo na hindi tayo dapat maging ignorante o walang pagkaalam sa katwiran po ng ating Panginoon. Romans chapter 10 verse 3, "For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God." So dito po makita ho natin na sabi dito, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos. So yun po ang problema pagka hindi natin alam ang katwiran po ng ating Panginoon. Pag sabing katwiran, ibig sabihin, yung mga aral ng Diyos, yung mga kalooban ng Diyos, mga kautusan ng ating Panginoon. At sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Gusto nila yung kanilang katwiran ang siyang tatayo, ang siya nilang susundin. Hindi naman po pwede po yun, mga kapatid. Sapagkat dapat katwiran ng Diyos yung ating sundin, ang ating itayo sa atin pong paglilingkod na ito, mga minamahal, hindi pong ating sarili. Sapagkat walang-wala po tayo sa ating sarili, mga kapatid. Kung hindi dahil po sa Panginoon, tiyak po na wala po tayong magagawa. Sabi pa po dito ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. So marami po yan, mga kapatid. Mga dating mananampalataya, ngayon hindi na po sila nagpapasakop, no? Sa katwiran ng ating Diyos, mga minamahal, o sa mga aral, sa mga salita ng ating Panginoon. Once ng isang tao hindi nagpapasakop sa pastor, sigurado po yan, hindi na rin siya nagpapasakop sa katwiran po ng ating Panginoong Diyos na buhay, mga kapatid. So malinaw po yung experience, mga kapatid, ni Pablo, yung kanyang exhortation, nakita ho natin. And then, number 3, mga kapatid, yung number 1, the marks of the perilous times. Number 2, Paul's example and experiences. Nakita ho natin, mga kapatid. Number 3, the value of scriptures. No? Ang value po ng mga kasulatan, napakahalaga sa buhay po natin, mga minamahal. No? Kaya, kailangan po natin ito sa ating paglilingkod na ito, mga kapatid. At hindi po natin itong tigilan sa ating pagbabasa, sa ating pag-aaral, sa ating pong pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon. Sapagkat meron po akong matibay na ibigay po sa inyo kung bakit kailangan po natin yung mga kasulatan o ang banal na kasulatan ng ating Panginoon. 5 bagay. Number 1, all scripture was given by God. No? All scripture was given by God. Bakit po? Sapagkat ang sabi po niya sa aklat po ng 2 Timothy chapter 3, verse 16, mga kapatid, all scripture is given by inspiration of God. So, ibig sabihin ay malinaw na ang mga kasulatan ay ibinigay po ng Diyos sa atin. Malinaw po yun. Kaya matibay na ang salita po ng Diyos ay
marami po itong value sa buhay po natin, mga kapatid, no? Katulad po ng verse 15. Sabi po ni Pablo kay Timoteo, mga kapatid, sabi po dito, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus, no? Sabi ni Pablo, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagdudunong o makapagdunong sa iyo sa ikaliligtas o sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So dito, ito po yung pag sinabi pong sa kaligtasan, maligtas tayo sa pagka walang alam sa mga salita po ng Diyos. At malinaw po na na upang tayo ay marunong, no, kung ano po ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita tungkol po sa eternal salvation, tungkol po sa temporal salvation, sa atin pong paglilingkod nito, tungkol sa kanyang mga doktrina, at sa mga tinuturo niya sa mga pamumuhay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mahalaga ito pong value, no? Napalaking value ng mga kasulatan po ng ating Panginoon. Kaya number 1, all scripture was given by God. John chapter 17. Basahin po natin, mga kapatid. John chapter 17 verse 8. Sabi po dito, for I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou did send me. Yun po sinabi ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Doon po sa mga alagad na kanyang nakausap, na ang sabi ho niya, sapagkat ang mga salita sa akin ay binigay mo, ay ibinigay ko sa kanila. So ang salita ng ating Panginoong Kristo, galing din po yan sa Ama, na siya din po ay ibinigay po sa atin. Parang ano lang po yan, pananampalataya, na merong pananampalataya ang ating Panginoong Kristo sa Ama, at ang pananampalataya po natin, wala pong pagkakaiba ayon po sa Romans chapter 3, verse 22. No? Kaya dito po ay mahalaga na makita natin na ang mga kasulatan ay binigay po ng Diyos sa atin. Now, number 2, all scripture was inspired by God. No? Ang mga salita po ng Diyos ay kinasihan ng ating Panginoon, hiningahan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya wala hong duda ang mga kasulatan o ang mga salita po ng Diyos, yung kanyang gospel, yung kanyang mga salita sa ating paglilingkod na ito. Wala hong duda yan, mga kapatid. Kasi kinasihan po yan ng ating Panginoon, mga minamahal. No? Yung 66 books, mga kapatid, kinasihan po yan ng ating Panginoon. Maliban lamang, mga kapatid, yung mga ibang mga books na kiniklaim ng iba't ibang mga religion, mga minamahal, no? Katulad po ng Quran, no? Hindi po yan inspired word of God po yan, mga kapatid. Iba pa, yung mga Makabebe, no? Ang alam ko si Makabebe dyan sa Bulacan, eh. So, malinaw po, mga kapatid, na ang salita po ng Diyos, ang kanyang mga kasulatan, ay kanya po itong hiningahan, mga minamahal, no? Kanya po itong kinilos ng kanyang kapangyarihan po, yung kanyang mga salita. Kaya, nung nangangaral yung mga propeta at apostol during the time, of course, sila po ay kinasihan ng Espiritu po ng Diyos. Basahin po natin, 2 Peter, mga kapatid. Okay? 2 Peter chapter 1, verse 20 up to verse 21. Sabi dito, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Tama po, no? Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng sariling pagpapaliwanag na, mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos
ay pinaliwanag na rin po ng kanyang mga salita. Verse 21, "For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost." Sila po ay nagsasalita, nangangaral na mga naudyukan ng Espiritu ng ating Diyos. Siyempre, ang kanilang pinapangaral, yung salita po ng ating Panginoon. No? Yun po ang number 2. Number 3, the Scripture is profitable and beneficial. No? Bakit po? Sapagkat malinaw po ang sabi dito sa 2 Timothy, mga kapatid. No? 2 Timothy, balik po tayo sa 2 Timothy chapter 3, mga minamahal, verse 2 Timothy chapter 3, verse 16, no? Sabi po dito sa verse 16, mga kapatid, sign po natin, verse 16, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine." No? Malinaw po, is for profitable for doctrine. Na ito po ay ang mga kasulatan ay kapakipakinabang at benepisyo po ito sa buhay po natin, sa ating paglilingkod na ito, mga kapatid. Napakalaking benepisyo po ito. Kaya nga po, the value of the scriptures talaga hong napakalaki, napakalawak, mga kapatid. At napakayaman yung value ng mga kasulatan o mga salita ng ating Panginoon. No? Benepisyo po sa buhay po natin. Tayo naman po ang magbenepisyo po nito. Wala pong iba, mga kapatid. No? Number 4, the Scripture consists of doctrines and practices. So dito po, malinaw po, no? Ay napapaloob po ang mga kasulatan sa mga doktrina at sa mga praktikal na pamumuhay. Yun pong tinuturo talaga ng ating Panginoon. Kaya po, ay kailangan ay makita natin, no? Masunod natin yung mga tinuturo sa atin, yung practices po, yung doctrines and practices po ng ating Panginoon. Kaya sabi dito sa verse 16, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof." No? Tingnan niyo po, no? Tayo po ay sinasansala ng mga salita po ng Diyos. For correction, sinasaway po tayo, tinuturuan po tayo. For instruction in righteousness, no? Para sa ikatututo, no? Na nasa katwiran, of course, katwiran po ng ating Panginoon. So the scripture consists of doctrines and practices. Kaya dito, dapat lagi natin itong saliksikin yung mga aral po ng Panginoon, no? John chapter 5, verse 39. Anong sabi po dito, mga kapatid? No? Sabi po dito, "Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are the which testify of me." So dito po ay malinaw na saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, masumpungan natin yung aral sa scriptures tungkol po sa buhay na walang hanggan, kung paano tayo iniligtas po ng ating Panginoon, at malinaw po, at ang mga ito'y siyang nangagpatutuo tungkol sa akin, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Now, number 5, the scripture was addressed to the man of God. No, naka-address po ito sa mga tao ng Diyos. Tayo po, we are the man of God. Tayo po lahat ay tao po ng Diyos, mga kapatid. Lahat po na mananampalataya, lahat po na naglilingkod sa Diyos, tayo po, hindi lamang po tayo servants ng ating Panginoon, kundi tayo din po ay tao ng Diyos. Sabi po dito, mga kapatid, sa aklat po ng 2 Timothy chapter 3, verse 17. Sabi po dito, "That the man of God may be perfect, surely furnace unto all good works." Tingnan niyo po, upang ang tao ng Diyos, tayo po yun, ay maging sakdal, tinuturo ang lubos sa lahat
na mga gawang mabuti. So yun po ang value, napakalaking value ng mga salita po ng ating Panginoon. Yung kanyang scripture, mga kapatid. Kaya dapat po nating lagi po itong panghawakan, basahin, lagi po nating pakinggan ang mga ngaral ng salita po ng Diyos. Kahit sino man yan, dapat ay pakinggan po natin ang mga mensahe ng ating Panginoon, mga minamahal, sapagkat ito po ay napakalaking value po, mga kapatid, sa atin pong paglilingkod na ito. Now, 1 Timothy, no? Mag-ano lang po ako ng konti, mga kapatid, 8:03 na po. Konti na lang po ito. 1 Timothy chapter 6, no? Verse 11 up to verse 12. Ano sabi po dito ni Pablo, mga kapatid? But thou, O man of God, naka-address na naman po sa man of God. Flee these things, no? Saan daw sila umalis o tumakas sa mga bagay na ito? Yung pag-ibig sa salapi, sabi po ni Pablo. Ituloy natin, mga minamahal, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Verse 12, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Tingnan niyo po, maging po si Pablo, sabi po niya, panghawakan ang buhay na walang hanggan. Of course, ito po yung binigay ng ating Panginoon sa atin. Ito po yung ginawa ng ating Diyos. Whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. So malinaw, no? Na the scripture was addressed to the man of God. Now, the true way is our Lord, of course, mga kapatid. Yung totoong daan ay ang ating Panginoon. Kaya dapat po tayo dumaan sa kanyang daan. Dapat po tayo mamuhay sa kanyang mga katuruan, sa kanyang mga salita. No? Alam po natin yan, John chapter 14 verse 6, sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Kaya po, mahalaga, we need to read, we need to hear, we need to search, and we need to do and obey the holy scriptures of God. The lesson here is that we must walk in the way of the Lord, because the way of the Lord is real and true, just like Paul. Maraming salamat po at magandang gabi po muli sa inyong lahat. Sa Diyos po ang lahat na karangalan at kahalatian. Elder Marshall.